10 ng umaga sa 92.1 Voice FM. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament. Mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.1 Voice FM. Talakayang Parlamento. Talakayang Parlamento. Alamin ang mga impormasyon at usapin patungkol sa Bangsamoro Parliament. Mapapakinggan tuwing Ayun, at gaya ho ng sinabi natin kanina lang, ay may makakasama po tayo. Isa sa mga pinaka-idolo natin at sana magsilbing inspirasyon sa mga kabataan sa Bangsamoro Region. Sa mga nais mong lumahok sa ating talakayan, maaari ho kayong mag-message o kung may katanungan kayo sa ating guest ngayong umaga, maaari ho kayong mag-message sa ating cellphone number 0976-146-6615 o maaari ho kayong mag-PM o mag-iwan ng komento sa ating Facebook page. At ngayong umaga, gaya nga ng sinabi namin, may makakasama ho tayo. Isa sa mga iniidolo natin sa Bangsamoro Transition Authority, ang kamakailan lang ay nagawaran bilang UP Scientist title under the highest rank of Scientist 3 ng University of Philippines Scientific Productivity System at making him the first Moro to achieve such recognition. Kung babasahin ko lahat ng award nito, pero sige, mas mabuti na basahin natin para naman mas maging inspiring sa ating mga kababayan, no? As itong guest natin ngayong umaga ito, nagawaran siya ng Outstanding Young Men and Women of the Philippines. Naka-receive ng plaque of recognition from the Philippine Embassy in Ankara as the first outstanding Filipino PhD holder at mentor of Filipino scholars and students in Turkey. Republic of Turkey's Outstanding PhD Candidate Awardee. Centennial Professional Chair Award from the University of the Philippines. Graduate Courses Performance Award, or the most successful PhD student in International Relations. UP International Publication Award. Mentor Zimo recognition by the Armed Forces of the Philippines. Professional Chair Holder in Political Science and International Relations Award by the Polytechnic University of the Philippines. The most outstanding alumni of the University of the East. Nomination to the Embassy of the Philippines in Turkey for the Republic of the Philippines Presidential Award for Filipino Individual Overseas, also known as Pamana ng Pilipino Award. Walang ibang makakasama ho natin ngayon ang Director 2 ng Policy Research and Legal Services, Director Nasef Manabilang Adyong. Ayon, magandang umaga, Doc. Magandang umaga, Sheila. Ayon, at sabi nga natin kanina, isa talaga ito. Sinabi ko nga sa mga binasa natin na mga awards na na-receive ni Doc. Maraming nanonood sa atin ngayong umaga dahil kay Doc. Marami siyang fans. At ayun,
na, Doc, bilang kayo po ay syempre naka-receive ng ito recently lang ng recognition din from the Bangsamoro Transition Authority bilang isang Moro na talagang naglayag sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa para nadala-dala yung bandera ng Bangsamoro, ano po yung pwede niyo po bang ikwento sa amin kung pagkatapos po ng lahat at bakit po kayo bumalik dito sa atin, sa Bangsamoro region? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong pag-anyaya sa akin para makapiling ako sa inyo ngayong araw na ito. Para masagot yung katanungan mo ay isa sa mga inanais at hinahangad ng sarili ko o para sa Bangsamoro ay magkaroon ng kaunlaran at hindi lang sa kaunlaran base sa teknolohiya o anumang mga materyales na bagay, magkaroon ng pag-unlad sa kaalaman at karunungan at kalinangan sa ating kultura. Kaya ako ay bumabalik at bumalik na rin sa Bangsamoro. Nung bago pa man ako lumayag sa iba't ibang mga kapuluan at iba't ibang bansa, nasa isip ko na rin na dala-dala ko na rin ang pagiging Bangsamoro ko at nirepresenta ko na rin ang pagiging Moro ko sa tuwing nakikisalamuha sa iba't ibang mga dayuhan. At lagi kong sinasabi sa kanila na ito ang istorya ng Moro na parte ng istorya ng buong Pilipinas. Kaya nung ako'y bumalik at nagturo sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, ay patuloy pa rin akong umaasa na makakapagbigay karunungan at makapagbigay ng kahulugan sa ating kalinangan bilang Bangsamoro. Kaya sa mga aking mga pananasaliksik, sa aking mga paglalathala ng mga iba't ibang papeles at pag-aaral, ngayon ay tumutukoy na ito sa iba't ibang pagsusuri sa Bangsamoro bilang isang komunidad. At hindi lang naman para sa mga Moro, pati na rin sa mga hindi Moro, pero parte ng buong jurisdiction o jurisdiction ng Moro. Bilang gaya ng unang sinabi ninyo, no, na talagang kahit saan kayo mapunta ay talagang dala-dala ninyo yung pagiging Moro ninyo at syempre maraming salamat po dyan at syempre para na nararamdaman ng mga kababayan natin at syempre ng mga taga-ibang lugar na hindi taga dito sa atin na talaga na may ganito kagaling sa Bangsamoro region at syempre masaya sa pakiramdam. Pero meron po ba time na parang merong discrimination na nangyayari sa inyo po sa pagpunta po ninyo sa iba't ibang lugar? Hindi mawawala ang diskriminasyon, hindi lang sa pagiging Moro, kundi pagiging Asyano
na rin. Mhm. Pero sa isang banda, masasabi ko na ang iba't ibang tao sa buong Mhm. mundo ay may kanya-kanyang angking kagalingan, Mhm. mapautak man, karunungan o Mhm. talento sa iba't ibang sining at kultura. Mhm. Kaya bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang angking kagalingan. Mhm. Nandyan ang diskriminasyon sapagkat naisautak sa atin at Mhm. kahit nung panahon pa ng kolonismo sa Mhm. Pilipinas, na-adapt natin yung pagiging utak na masyadong nakasentro Mhm. ah, sa mga dayuhan lalo na sa mga puti. Mhm. Kaya sa tingin mo na karamihan ng mga Pilipino ay Mhm. nag take ng mga pampaputing produkto ng Mhm. kanya-kanyang mga balat. Mhm. Isa yon sa mga implikasyon ng Mhm. kolonismo sa atin dahil sa tingin nila ang maganda Mhm. ay maputing balat. Mhm. Pero kahit tanggalin mo ang balat sa ating katawan, iisa pa rin na makikita yung mga Mhm. muscles at saka iba't ibang Mhm. organs natin. Kaya nakikita na kahit sa kasulutan ng Islamikong pag-aaral at sa Mhm. Quran, lahat ng tao, lalaki man o babae o ibang gender, ay ah, lahat ay pantay-pantay. Mhm. Ah, pero subalit dahil sa ating pagiging Asyano at sa tuwing makikisalamuha tayo sa mga puti o Mhm. sa mga kanluraning mga bansa, Mhm. nandun ang diskriminasyon dahil lang sa pagiging Asyano natin o dahil Mhm. lang sa pagiging iba tayo sa kanilang kaisipan at sa kanilang sa kanilang tingin at pagmumukha na ito ang dapat ay tao na Mhm. maputi, na matangos ang ilong, na pero hindi nila nakikita na iba't ibang kultura, iba't iba ang anyo ng mga ng mga Mhm. tao na nakatira sa buong mundo. Mhm. Sa mga researches na nagawa po ninyo sa pagrepresenta ninyo, ano po yung sa tingin niyo yung nagawa ninyo na talagang pag-uwi ho ninyo dito sa Bangsamoro Region na parang bit-bit ko 'to, eto yung dala ko bilang Moro na galing na pumunta na sa iba't ibang lugar at ngayon bumabalik ako bilang ako na isang Moro? Ah, Magandang katanungan yan, Mhm. Sheila, at nagpapasalamat ako dyan sa tanong sapagkat sa maraming sabihin ko ng dekada sa Mhm. pag-aaral ng ugnayang pandaigdigan o sa Mhm. Ingles ay international relations Mhm. ay nakasentro ito sa mga pag-aaral na ginawa ng mga nasa kanluraning bansa Mhm. o ng mga scholar na nagsasaliksik patungkol sa ugnayang pandaigdigan. Pero Mhm. subalit sa aking pagsusuri at pag-aaral, may mga hindi nabibigyan ng boses, lalo Mhm. na ang mga Muslim scholars o yung Mhm. mga anong kaugnayan ba ng Islam o Mhm. anong kaugnayan ng relihiyon pagdating
sa ugnayang pandaigdigan. Kasi lagi nilang sinasabi ay tungkol ito sa estado, tungkol ito sa kapangyarihan, at tungkol ito ah, sa ugnayan ng mga estado at iba't ibang mga aktor sa ugnayang pandaigdigan. Pero hindi nila pinapansin o na-marginalize o na-othering ang usaping relihiyon pagdating sa ugnayang pandaigdigan. At doon sa usaping relihiyon pagdating sa ugnayang pandaigdigan, ang isa sa mga na-contribute ko bilang isang manunulat at isang nagsasaliksik ay ang kontribusyon ng Islam sa pagsusuri at sa pag-aaral ng ugnayang pandaigdigan. Kaya yun ang masasabi kong isa sa mga aking kasama-kasama bilang isa sa mga nag-pioneer sa pag-aaral ng Islam pagdating sa ugnayang pandaigdigan. Mapa-teorya o mapa-practical na pag-aaral. Ayun, talaga namang pag pinapakinggan ho natin si Doc sa mga sinasabi niya, sinasabi niya, sa mga nagawa na niya bilang isang moro na dala-dala nga itong mga ganitong klaseng award, dala-dala itong ganitong klaseng pananaliksik. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, talaga namang nakakagaan ng loob na naway sana nga maging inspiration ito sa mga kabataan, hindi lamang sa Bangsamoro Region, kundi sa buong bansa, sa buong mundo. Dahil ang mga ganitong klaseng mga kababayan natin na talagang pagkatapos mapadpad man kung saan-saan, ay talagang babalik at babalik sa atin upang magsilbi sa ating mga kababayan. Si Doc Nasef din po ay director ng PRLS. At bilang itong PRLS nga po ay bago nga sa BTA sa Bangsamoro Region, maaari niyo bang ipaintindi sa ating mga kababayan ano po itong PRLS? Bakit mahalaga ito? At ano ang kaibahan nito ngayon na meron ng ganitong klaseng opisina sa Bangsamoro Transition Authority? Yeah, maraming salamat rin sa inyong katanungan sapagkat nakikita ko na sa ganitong plataforma ng ating pag-uusap ay nabibigyan ng pagtuunang pansin lalo na sa mga usaping may importansya at kalagahan sa pangkabahayang Bangsamoro. Isa dito ay ang pagtalaga ng opisina na ang pangalan ay Policy Research and Legal Services. Isa sa ang pinakamandato ng opisina ay mag-review, magbigay ng pananaliksik o karampatang pananaliksik at pagsusuri at pag-aaral ng mga sinasagawang batas. O kahit lang sa mga hindi lang isinasagawang batas, kundi pati rin sa mga naisabatas na rin na maaari rin makapagbigay
ng review Mhm. o ng karampatang komentaryo, mapaligal man o iba't ibang disiplina ang gamit at kung anumang metodolohiyang maaring gamitin ng isang manaliksik sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pagsusulat habang inaanalisa niya ang isang batas o isang isinasagawang batas. Mhm. At hindi lang sa mga bills, pati na rin sa mga resolution na maaari ring isa pasa o ipasa sa plenaryo. Kaya yun ang pinakamandato ng ang Policy Research and Legal Services. Mhm. Ang PRLS ho ay may dalawang division. Kasama ho dito yung Legislative Research Division, Legislative Measures and Legal Assistance Division. Ito yung mga division under the PRLS. At syempre dahil bago nga ho itong opisina na to at syempre may mga kababayan tayo na hindi masyadong familiar sa ganitong klaseng proseso. Pwede niyo ho bang ikwento sa amin or ipaintindi sa mga kababayan din natin na paano ho yung process kapag may mga bills, may mga resolutions na kailangan hong ipunta sa inyong opisina at gaano ho kahalaga o kaimportante yung research sa pagbuo, sa pagpanukala ng ating mga MPs ng mga bills at resolution gaya ng sinabi po ninyo? May dalawang proseso patungkol sa kung ang isang staff ng PRLS ay magsasagawa ng review o magsasagawa ng pananaliksik sa isang proposal o sa isang batas. Una, maaaring mag-request ang miyembro ng parlamento kung meron silang gustong review o saliksik na gusto nilang isagawang batas. O ikalawa, maaari rin ang PRLS ang sumangguni sa opisina ng isang miyembro ng parlamento at gumawa ng dialogo o pakikipag-usap sa kanila kung ano ba ang kanilang mga prioritize na mga batas o isa sa batas. Kaya dalawang proseso ang maaaring mangyari dito. Napakahalaga ang aspeto at proseso ng pananaliksik sa isang pagsasagawa ng batas sapagkat dito makikita ang pundasyon, dito makikita ang mga kailangan na mga impormasyon. Dito rin makikita kung ito bang batas na ito ay mahalaga ba ito o kung itong isasagawang batas ay may implikasyon ba ito sa pamumuhay ng mga bangsamoro, kung ito ay maisapatupad ng parlamento. At
kung in connection rin to sa mga mandatory na mga local government units. Kaya napakahalaga ng aspeto at proseso ng pananaliksik sa bawat batas o sa bawat mga proposal na isinasagawa ng mga bawat miyembro ng parlamentaryo. Kaya ang pagsasagawa ng pananaliksik ay ang unang-unang proseso na dapat makilala at dapat magawa ng isang miyembro ng parlamentaryo para hindi lang naman ito produkto ng imahinasyon ng ating kaisipan, kundi produkto ito ng isang action-based or evidence-based research na talagang manggagaling mula sa mga inhabitants o sa mga nakatira sa loob ng buong rehiyon ng Bangsamoro. Yes. Ayun. Maganda yung sinabi ni Doc na mahalaga din na yung mga MPs natin ay yung mga batas na kanilang ipinopropose ay syempre magmumula sa ating taong bayan. May mga batas na talagang nanggagaling mismo sa kanila dahil nga 'di ba na mas maganda na kapag yung batas na iginawa natin na ipinopose ng ating mga MPs ay talagang mula sa boses ng ating mga kababayan at mas maa-appreciate 'yon ng ating mga kababayan at sinabi nga ni Doc na talagang yung research, yung pananaliksik ay isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagbuo sa pagbuo nila ng proposed bills nila at resolution at isa nga ito sa mga ginagawa nila Doc Nasef bilang kayo po ay galing sa academe may pinagkaiba po ba ang ginagawa ninyo na research doon? Nagaling ho kayo sa academe at ngayon ay nandito na ho kayo sa BTA, sa government. Merong mga aspeto ng pagkakaiba sa pagsasagawa ng pananaliksik upang magkaroon ng karapatang impormasyon patungkol sa pagsasagawa ng batas. Ang una-una, ang akademikong pananaliksik ay mahabang proseso. Ito na rin ay naisabi na rin sa bawat meeting sa mga komite na kailangan talaga na mabilis ang pagsagawa ng batas, lalo na kung merong issue na kailangang i-address. Meron rin namang mga proposal o na dapat isagawa ng parlamentaryo ang mga pananaliksik na kailangan ng mahabang proseso, lalo na ito ay napakabigat na kailangan talaga ng masusing pag-aaral at masusing pananaliksik bago ito maipresenta sa plenaryo. So, merong mga ganoong mga aspeto at kategorya na merong imumungkay ang isang miyembro ng parlamentaryo na hindi naman kailangan ng masusing mahabang panahon ng pagsasagawa ng pananaliksik para lang mabigyan ng pagtuon at ma-address ang isang problema o issue na kinakaharap ng Bangsamoro. Meron rin naman mga
kailangan talaga ng masusing pag-aaral ng mahabang panahon para mabigyan ng karampatang konteksto na may kahalagahan sa bawat pamumuhay ng mga moro. Gaano po kahaba or gaano katagal yung ginagawa ko ninyong pananaliksik? Parang naalala ko nung kamakailan lamang ay nabanggit ninyo na parang ilang buwan ito ginagawa. May mga, gaya ng sinabi ho ninyo, may mga pananaliksik na may kailangan ng napakahabang proseso, may iba naman na hindi ganun kahaba. So, gaano kung katagal yung ganung klaseng proseso? Mga pananaliksik na hindi naman kailangan ng mahabang panahon ay tumatagal lang naman ito ng mga hindi higit sa mga 2 o 3 linggo, sapagkat kailangan lang naman ng karampatang review o pananaliksik ang isang minumungkahi at nire-request ng isang miyembro ng parlamentaryo. Yung mga pananaliksik naman na kailangan ng mahabang panahon, kailangan ito ng karampatang budget at karampatang grupo ng mga mananaliksik at ng mga espesyalista para matugunan kung ito ba ay problema sa agrikultura, problema sa health at iba't ibang aspeto ng social services at kung anumang mga kailangan ng Bangsamoro. Usually ang nangyayari dito ay maaaring tumagal ito ng mula 6 na buwan hanggang 1 taon para bigyan ng masusing pag-aaral, lalo na kung ito ay patuloy na paulit-ulit na nangyayari sa Bangsamoro. Halimbawa, sa bakit lagi tayong binibisita ng bagyo, ano ba yung risk at saka ano ba yung mga disasters na estratehiya na maaaring magawa ng paraan. At kung ano pa bang mga ngayon itong virus na ito, itong COVID-19, hindi handa, kahit ang Pilipinas hindi handa sapagkat meron tayong kakulangan ng pananaliksik, lalo na't wala tayong mga tamang resources kung paano matugunan itong hindi natin alam na virus. So kailangan talaga ng mga espesyalista, kailangan talaga ang bawat universidad at paaralan sa buong Bangsamoro ay magkaroon ng programa na matugunan ang itong mga virus na ito at mabigyan ng karampatang resources ng ating gobyerno o pamahalaan. Sa inyo, Doc, sa mga nagawa ho ninyo mga researches, ano ho yung nagawa na ninyo na may pinakamatagal na proseso? Ang pinakamatagal na nagawa kong pananaliksik ay ang pagbuo ng teorya ng Islamikong teorya patungkol sa ugnayan pandaigdigan. Kinailangan kong magawa ito at tumagal ito ng hanggang 7 hanggang 8 taon. 8 years, not months. Hindi, oo. Kasi napakahirap gumawa ng
ng bagong teorya. Ayun. Theory na yung nagawa ni Doc Nasef. Talaga namang talagang kakaiba yung mga ginagawa niya, Kaya nga siya ay nagawa rin ng UP scientist, 'di ba? Parang nakakabilib naman talagang pinaglaanan ng oras yung kanyang pananaliksik at napakaseryoso sa paggawa nito. Imagine 7 to 8 years. Kaya sa mga kababayan natin, especially sa mga kabataan na mga nakikinig at nanonood sa atin, ay sana'y maging inspirasyon natin si Doc Nasef na talagang naglalaan ng kanyang oras para sa ganitong klase, sa kanyang field na to at maparamdam din sa ating mga kababayan na mga professional na rin dyan na talaga namang bumalik talaga dito sa atin. May mga activities ngayon ang PRLS at isa sa mga activities niyo, meron ho kayong activities this week? Oo, meron kami mga pilang mga aktibidades na aming isinasagawa. Meron kaming workshop, seminar on legislative research and analysis na nagsimula kahapon at matatapos bukas para i-capacitate ang mga miyembro at staff ng opisina. Ganun rin sa mga naimbita na galing sa iba't ibang opisina na rin sa loob ng parlamentaryo. At sa susunod naman, magkakaroon rin kami ng usapin patungkol sa transitional justice sa ika-6 ng Desyembre sa susunod na linggo sa Lunes. At pagkatapos nito ay magkakaroon rin kami ng usapin at workshop seminar on moral governance sa ika-15 hanggang ika-17 araw ng buwan. At meron rin kami mga aktibidades na kinakapacitate rin namin, tinutulungan rin namin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para turo kung paano gumawa ng pananaliksik at kung paano sumulat rin ng pananaliksik o ng kung paano gumawa rin ng mga plataforma patungkol sa paglalathala. Yun ang isa rin sa mga mandato ng opisina, ang pag-contribute at pagturo sa iba't ibang ahensya, hindi lang sa loob ng parlamentaryo, kundi pati rin sa government of the day, sa mga ministro. Yes, ayun naman, talagang ang dami. Isa ho ang PRLS sa mga services o opisina sa Bangsamoro Transition Authority na napaka-busy at talaga namang ginagawa yung kanilang responsibilidad, tungkulin at para maiparamdam sa ating mga kababayan na ang kanilang opisina ay nandiyan na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at syempre para mapagsilbihan din yung mga pangangailangan ng ating mga MPs pagdating naman sa kanilang mga batas na mga ginagawa. Doc, may mga gusto ka hubang batiin? May gusto ka... ito muna, bago ka muna bumati, mensahe para sa ating mga kababayan na mga professional na talagang bilang ikaw nga ay nakapunta na sa iba't ibang bansa at bumalik dito sa atin sa region, ano ho masasabi niyo sa kanila? At pangalawa, mensahe para sa mga kabataan para bilang ikaw ay maging inspirasyon sa kanila at maipagpatuloy ang ganitong klaseng field at hindi mawala dapat yung ganitong klaseng expertise sa buong Bangsamoro region. Ang mensahe ko para sa aking mga kababayan ay kailangan na nilang manumbalik sa panampalataya. Hindi. Charot lang. Kailangan na nilang manumbalik sa Bangsamoro dahil sa loob ng mga maraming siglo at dekada
ay nagkakaroon na tayo ng brain drain. O ito yung phenomena na yung ating mga professional na mga kababayan ay lumalabas ng Bangsamoro para mabigyan, para doon sila makakuha ng income at mapagsilbihan ng ibang komunidad. So ngayong panahon ito, napapanahon na para sa kanila na bumalik na sa Bangsamoro at pagsilbihan naman natin ang ating mga kapatid na Moro at mga non-Moro na nakatira sa loob ng Bangsamoro. Para mabigyan natin ng karapatang solusyon, mapag-usapan, mabigyan ng karapatang mga estratehiya kung paano masolusyonan ang mga problema sa Bangsamoro. Ang mensahe ko naman sa mga kabataan ay patuloy na puso, isa diwa at isa kaloob ang mga pag-aaral, ang ating kasaysayan ng Bangsamoro at mabigyan ng karapatang konteksto at ng magandang interpretasyon kung ano ba ang mga nangyari, kung ano yung mga nagbuwis ng buhay, natawag sa kanila ay mujahideen o iba pang mga miyembro ng Bangsamoro na nagbuwis ng buhay para lang maisapatupad ang ARMM o ang ngayong BARMM. Mabigyan sila ng tamang kahulugan. Kaya nga sa tingin ko sa sunod dapat na mga session, meron dapat mga miyembro ng parlamentaryo ang mag-propose naman ng resolution na magbigay pugay, magbigyan ng rekognasyon sa mga sa mga namatay, sa nagbuwis ng buhay nila, para maisapatupad ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. At patuloy lang sa pag-aaral at patuloy rin sa pagbibigay halaga sa mga values, sa mga tinatawag kong shared values na kontekstong Bangsamoro na kailangan nilang isa puso at isa buhay ang mga bawat tradisyon rin natin at kultura. Ito na ba yung huli kong mensahe? Gusto ko lang batiin ang aking magulang, aking nanay, ang aking mga kapatid, ang mga pamilya ko na nandito na rin sa Cotabato. Dito na rin nakatira. At binabati ko rin yung mga fellow colleagues ko sa BTA, yung dalawang division chief ko, si Attorney Sham Biruar at saka si Mr. Vincent Castle. Pati rin yung mga staff ko, sila Kev, sila Nash, sila Macbog, sila Mazar, sila Ben, at yung mga fellow colleagues ko rin, sila Niz ng MSI, sila Jihan, at lahat ng mga directors, sila Jaime, sila Dato Jun, si Junay, na si Abdul Ghani, at of course si speaker na rin,
binabati ko rin siya at si Ana, binabati ko na rin. At si Section. So lahat sa mga hindi ko nakalimutan ko, pasensya, medyo mahina ang aking memorya. Pero nagpapasalamat ako sa inyong imbitasyon, Sheila. At maganda itong plataforma sapagkat napapansin ko sa media na masyadong focus o nakasentro lang sa mga talakayang na hindi naman pang-nasyonal na halimbawa masyadong showbiz, masyadong sports na ang sentro ng pamamalita. Pero ngayon, binibigyan natin ng importansya ang kahalagahan kung ano nangyayari sa ating parlamentaryo at ano ba ang kahalaga nito sa araw-araw na pamumuhay ng buong Bangsamoro. At yun ay maraming salamat sa ating lahat. Ayun, maraming salamat sa ating guest ngayong umagang ito. Talaga namang marami tayong natutunan sa kanya, no? Kung hindi lamang maiksi yung oras natin para interviewin si Doc Nasef, talagang magandang pakinggan si Doc Nasef at talagang marami tayong natutunan at talagang naging inspirasyon siya sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa kabataan na nanonood dyan. Imagine, may mga nanood na from mga iba't ibang schools. Talagang first time na may nakinig po sa ating live ngayon na dahil nga siguro nakita nila sa ating page na merong from research na department naman na parang ganito. So may mga nakinig po from main campus. Ayan, nag-text sila from Rojas High School, from Canizares. Ayan, maraming magandang umaga po sa inyo sa ating mga guro at estudyante. May nag-text rin po mula sa Kabuntalan naman. Libungan, Balakayon, at gustong batiin sila na Zia Maysara Matawali Abas ng Dikaya ng Mother Kabuntalan. Maraming salamat po sa pakikinig at maraming salamat sa ating guest. Ngayong umaga ito, Director Nasef Manabilang Adjong ng Policy Research and Legal Services. Ayon. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan at syempre sa mga ating kasama